After makagraduate po ako ng high school noon, father ko namatay po 1980, barangay captain po sa aming barangay sa Sariaya, sa Ibanga. Panahon po ni Marcos, Presidente Marcos. Namatay po yung father ko hanggang sa nagtatrabaho po ako sa amin lugar. Lagi na lang po akong pinupuntahan ng mag-asawa ni Leopoldo Mabilangan at saka ni Kahasmin, yung mag-asawa, at ako'y pinipilit na nabibigyan ng mga pag-aaral sa araling mga pang-komunista. At itong po mga humigit ng mga 2 taon na pabalik-balik niya sa akin, kinukumbinsin niya ako na makasama sa Kilusan. At bilang na ang sabi po ay ako'y isa sa napipili na humawak ng armas at itaguyod ang pakikibaka. Ngayon po, hanggang sa ako po'y hindi po ako nila nulubayan hanggang sa ako po'y kanilang napilit na napasama sa Kilusan. Hanggang sa nag-umpisa po ako ay 1981. Ako milas po kami bilang SYP po muna noon. Hanggang sa after mga 3 months po, binigyan kami ng dito po ng trainee military basic course sa barangay Pinagnarahan po, Nakar, Quezon. Hanggang sa lumipas po yung mga after 2 months o hanggang 3 months yung aming BKM, Batayang Kursong Pangmasa, ay may mga test mission pong binigay sa amin na unang-una po, test mission namin yung pong si Captain Katapang pa po nun. Hanggang sa tuloy-tuloy pong pagkilos, nagbuo po kami ng kumpanya. Kumpanya po kung tawagan ay LYG, Larangan Unit Guerrilla. Kami po kumikilos sa Laguna, Quezon. Ang akin po CEO nun ay si Tercio Alcantara. Mga munisipyo po pinapasok namin at saka kakandak din po kami ng mga ambus. Marami po kami mga naging partisipasyon diya sa gawaing trabahong makabila. Ilang taon kayo halos sa nanungkulan sa Kilusan? Humigit kumulang po kay 8 taon. 8 taon. Sa 8 taon yan, anong hindi nyo makakalimutan? Ang hindi ko po makakalimutan ay yung pong nangyari na ito pong paglilinis po sa aming Kilusan. Yung kung tawagin Ano po, sabihin yung paglilinis? yung kung tawagin po ay Operation Missing Link ng Kangaroo Corp po, Operation Porga. Okay. At yun po ay umpisa doon, kaya po nagkaroon ng ganong paglilinis. Di umano po ay nagkaroon ng paghihinala na kami daw ay napasukan na ng Deep Penetration Agent, yung pong DPA. Unang-una nga po naming inaresto diyan ay yung po, kung natatandaan po yung grupo ng Alex Bungkayo Brigades dito sa MR, Manila, Rizal po ang area. Yan po kaya namin pinapasok sa Sunang Guerrilla, nag-conduct po ng isang trainee, di umano para hindi makahalata ang ABB. Subalit nung trainee po yung SF po, SF yung kung tawagan ay Special Forces ng New People's Army. Doon na po pagdating po ng hapon, gabi, kami rin po nag-aarestuhan. Hanggang sa naubos po namin yung Alex Bungkayo Brigade sa loob. Hanggang sa siguro po, kung natatandaan po ninyo yung na ma-captured yung 4 na PA mayor dito sa nasasakupan ng Chaong noong 1987. 40 na po pinapatay noon. May mga top brass mong kasama doon. Pagka-release po namin doon sa 4 na PMA, back to trabaho ulit ho kami sa bundok. At meron pa ho kaming mga bihag doon na kasamahan namin. Doon nga po ako nalumural sa dami po ng mga binihag na yan, mga inosente naman po yung mga yung pinaghihinalaan nila. Ay sabi ko nga po, bakit kung ganun? Kami ang nagpaparami, kami na rin na nag-uubusan. Paano ka ako lalakas itong kanilang pinaglalabang ito kung kami rin na mag-uubusan? Hanggang sa ako po ay isang arresting team at ako po team leader ng isang team. Bali, 6 po kaming team. At naroon po si Gregorio Rizal alias Ka Roger po at si Satoru Campo at yung pong mag-asawa ni Carolina Malay ng panahong yun. Sila bilabas pasok dahil ang sabi po ay maraming ang mga
pinaghihinalaan na kasapi ng partido na napasukan tayo ng deep penetration agent. Unang-una po, pinaghihinalaan po nila si Leopoldo Mabilangan alias Kahektor. Siyempre kami po yung mga recruit ni Kahektor. Ang inuna po ay yung mga recruit, hindi po yung mga unang pinaghihinalaan. Ibig sabihin po, ang inuna muna nila ay yung mga sanga, hindi yung ugat. Hanggang sa marami na pong ibinaon sa amin, humigit kumulang na po sa 160 katao. At wala naman sila napatunayan na talagang mayroon deep penetration agent sa loob na ganong karami. Dumating uli sa Torocan po, sabi, sabi, itigil na yung mga pagpatay sa ating mga kasamahan at wala tayong basihan na talagang mayroon DPA sa loob. So ito na ang dahilan, ibig sabihin, nang ikaw ay nadismaya sa kilusan at ikaw ay lumabas na sa nasabing grupo. Ay, dyan na po nag-umpisa dahil ang unang-una po, isa po ako sa pinaghihinalaan, wala po naman akong alam doon sa kanilang binibintang sa akin. Sabi ko nga po, sa ginawa kong pagtulong sa kilusan noon, ay ni disciplinary action, wala po akong natatandaan dahil tapat po ako sa aking pagsiservisyo na sa kilusan. Subalit nung pong sabihin nila na ako'y DPA at ako'y mayroong hukay na, siguro nagdalawang isip po ako. Sabi ko kung ganito rin lang, may ayawan naman Sabi ko, magbabalik loob na lang ulit ako sa gobyerno. So isang pagkakataon po naman noon, nung pong ako'y nag-iisip po na ako'y mag-awol, kung ako'y marami po nahikayat sa ako'y opisyal na sumurrender. Ang ginawa ko po, sa mga paabot doon sa mga kamag-anak nilang ng opisyal na sabi ko, mas gusto ko pa sabi ko yung makaptured ako kaysa sumurrender. Dahil ako, pagka ikay sumurrender, paghihinalaan ka lang ng kabila na ikay nagre-report. Kung captured po, nangyari po sa akin captured. Nakaptured po ako ng mga tao ni Captain Manuel Barcena po, CEO po na ng 237 PC Company sa Candelaria, Quezon po. Ang provincial commander po noon ay kung nabubay po, si General Reynaldo Waycuco, at ang regional commander po noon sa PC, si General Evaristo Carreño po. Sa Solcom commander po noon ay si General Galido. Noong po mga panahong yun, ako pinaka-captured hanggang sa ito naman po si CEO ng 237 PC Company na si Captain Barcena po noon. Ginawa po niya akong security, tiwala sa akin. Hanggang sa 5 buwan ho kami magkakasama, hindi ko muna ako'y napapansin niya na ako'y hindi makatulog. Lagi akong balisa. Sa kadahilanan nga po na yung nangyari sa kabila, hindi ako matahimik. Ako po'y gusto ko pang mabigyan, iisip ko gusto ko mabigyan ng ng katarungan yung mga pagkamatay ng aking mga dating kasamahan na naghihirap din sa bundok. At noon po, binulugar ko po yan, sinabi ko po sa aking CEO, hanggang sa nag-usap sila ni Task Force Hunter Pontanilla po noon, hanggang napunta ng provincial headquarters po sa Campo Nacar, yun nabuo na po. Sabi po sa akin kung sigurado ako doon sa ipahuhukay ko. Sabi ko sigurado po ako. Matagal ko pong pinag-isipan yan. Nagkasama tayo nung panahon yun ng killing fields na yan sa lalawigan ng Quezon. Ito ba nangyayari pa rin sa kasalukuyan? So, yan po sa kasalukuyan, nangyayari pa rin po yan. Hindi pa po tapos yan Yung kanilang mga paghihinala sa mga kasamahan. Wala pong tigil yan. May mga pagkakataon po talaga mangyayari yan. So ano ngayon ang masasabi mo at ikaw ay nasa panig na ng pamahalaan at ano may papayo mo ngayon sa mga kasama mong naibang pa sa bundok? Siguro naman po hindi naman ako nagkulang noong pa man ako nagpaalala sa kanila. At marami na rin po naman akong napasurrender. Sa ngayon po naman, alam ko may naliligaw pa rin ng landas. Alam ko naman na hindi ninyo alam ang hindi nyo pinaglalaban. Dahil ang mas marami po nakakaalam dyan sa kanilang paghawak ng armas, ay sa baril lang hindi nila alam kung ano yung kanilang talagang prinsipyo na ipinaglalaban. Kung ito nga po ang akin po lang masasabi na narayan po sa kabila at nananatili pa rin dyan, kung ito nga po si Ka Roger matagal na sila sa kilusan, umalis hanggang namatay. Si Leopoldo Mabilangan po, si Ka Hector, umalis din.
pantay na ang paa nyo dyan, hindi pa ninyo makakamit yung inyong pinaglalaban. Totoo yan. Paparon pa lang kayo, kami galing na dyan. Sa ganda po naman ng mga binigyan ng gobyerno sa atin para tayo magbago. Samantalahin nyo yung ganong pagkakataon at saka pati, siguro naman wala nang gaganda rito sa ating gobyerno kaysa itatatag pa din yung gobyerno sa darating na araw. Nagpapakahirap lang kayo. Kung kayo naman kako, ang gusto ko, mulat ang inyong mata, ang inyong gisingin, yung inyong isip. Wala kayong kinabukasan dyan sa bundok. Mas gusto yung pa ninyo ang mamatay dyan na hindi niyo makamit yung pinaglalaban nyo. Magbagong buhay na kayo, ang inyong samahan ngayon ay yung pamilya ninyo para mabuo yung pamilya nyo. Kagaya ng ibang nariyan po sa kabila, namumundok, hawak ay baril, iniwan nyo kanyang pamilya, walang trabaho. Siyempre, yung mga anak, nangangailangan din po yun ng gabay na isang ama, pagpapalaki sa kanilang mga anak. Paano kung walang magulang, walang lalaki, hindi kompleto ang paghahanap buhay, kaya hindi magkaroon ng magandang pag-aaral sa kakulangan po ng katuang sa buhay. Nung ikaw ay nasa loob ng Kilusan, ano ang mga pinangangambahan mo mangyari sa buhay mo noong panahon yun? Doon po, alam ko po naman lahat tayo ay may mga tensyon, takot. Yan po ang unang-una, yung biglang ma-surprise ka po ng sinasabi natin nasa gobyerno. Pagkamat malaki din po kami pwersa noon, kami kumpanya 60. Ayun nun po ang aking pinangangambahan yun po ang bigla akong magigising na lang ganun putukan. Siyempre mahirap pong magisingin ka ng putukan, hindi mo alam ang gagawin, pero sa akin po naman hindi naman ako nangyaring ganun. Yun lang po ang aking iniiwasan ba. Sa pangyayari ito ngayon, hindi ka ba natatakot na nagkukwento ka ngayon para sa kapakanan ng ating mga kababayan magising sa katotohanan? Ay noon po naman akin pong katuwera nung unang, akin pong may Bulgarian. Sabi ko, iisa lang naman ako yung buhay ko. Ito naman aking bibigyan na itong trabaho sa gobyerno na yung kakoy. Maraming buhay. Marami pong buhay. Ang masisave dahil unang-una po, kung hindi ko po ibinulgarian, marami pa silang marirecruit na hindi nila alam ganyan na nangyayari. Sa akin po naman hindi naman ako takot mamatay. Lahat po naman tayo mamamatay. Kaya naman sa katwiran ko nung panahon na si Ka Roger, sabi ko kung tanggap ko kamatayan, Ka Roger, sabi ko, nandiyan ka naman, ikaw muna. So sabi ko, hindi ka naman tatagal 100 taon sabi ko, totoo po yan. Na lahat naman po tayo ay, sabi nga natin, kung uukol, bubukol. Yan po naman, tayo naman hindi takot mamatay. Hindi ka ba nangamba na yung mga anak po ay sumunod sa yapak mong pumasok sa Kilusan? Siguro po ay sa akin pong paggabay, siguro po ay baka wala. Mas nililinaw ko po sa kanila yung yun dito sa gobyerno kasi kaya maligaw ka ng landas. Unang-una nga po ang pinagsisisihan ko noon wala naman akong bahagi ng karahasan ng militar noon. Ako nga pula medyo talagang hindi tinigilan na mag-asawa ni Ka Hector. Parang experience na rin po sa akin. Yung pangyayaring yun. So nasa sa yung pagkakataon, manawagan kayo sa mga nasa bundok. Ako nananawagan sa aking mga kaibigan at mga kasamahan dati dyan, mga naliligaw pa sa bundok. Siguro naman wag na kayo wag na niyo magpaligoy-ligoy pa sa inyong pag-iisa. Malino naman Naging huwaran na nga kami, kaya nga si Ka Roger na yun, umayaw na rin sila. Si Ka Hector, si Tercio Alcantara, nahuli lang. Pero talagang daman-daman din nila yung mali yung talagang paniniwala. Ay darating ang araw, sabi nga, baka kayo magsisi sa huli. Habang maaga pa, ay kayo na rin na makakatulong sa inyong sarili para magbagong buhay. Hindi kami. At hindi rin sila. Sarili po natin ang makakatulong sa ating sarili para magbagong buhay.